Yo, what is up mga boss? May ginagawa na naman tayo ngayon na Honda Click version 3. Bali ganito yung problema ng motor niya mga boss. Sabi nga pala ng customer, pag sina-stand niya yung motor, mamamatay at bubukas yung panel. So ganyan yung nangyayari sa kanya mga boss. Bali, step by step, hanapin natin kung ano yung problema ng motor. So mag-check tayo sa harness. Tapos yung initial check-up din natin to. Tapos iti-testing na rin natin yung takbo nito kung okay naman to mga boss. So stay tuned lang. Ganito lang yung gagawin natin. Ito nga pala mga boss yung nakita ko sa kanya sa may paanen. So kumukurap-kurap siya. So mayroon pa pala ito mga boss na voltmeter. So hanapin nyo lang doon sa select. Sa select yung voltmeter niya. So makikita nyo yung voltage ng battery charging niya mga boss. Ayun o. Bali yung charging niya mga boss, check natin na tumataas pa ba. Tapos mayroon siya nagpo 14 point, 4. Tapos ayun mga boss, biglang nag 14.8. So possible pag ganyan mga boss, may problema yung charging niya mga boss. So kailangan natin ma-check yung charging relay niya, yung mga relay niya mga boss. Tapos bigla siya magsa-shutdown. So abnormal talaga yung motor na to mga boss. So kailangan natin i-check yung linya ng sub harness. Din tayo mag-check mga boss. So step by step, ganito lang yung gagawin natin. May time to mga boss na pag ginagalaw-galaw ko yung yung relay niya, yung sub harness niya, so namamatay yung panel niya. Pero minsan naman, okay naman. So kailangan talaga natin ma-check yung sub harness. Bale, nagrekta nga pala ako rito mga boss sa ignition para kung sakali. Makita nyo kung paano nire-rekta yung sa may ignition mga boss. Ayan o. Bale, yung kulay niya mga boss, iba na yung color coding nga pala ng harness nito. Iba na din sa version 2. So iba na yung pwesto ng color coding ng sa version 3 ng wire harness mga boss. Bali ganito yung pagrekta niya. So screenshot na lang kung paano ko nirekta yan mga boss. So ganyan lang yung pagrekta niya kung sakaling halimbawang irerekta niyo yung susian. So pag nawala yung susi niyo, kung sakaling may problema, ganyan lang yung gagawin niyo sa may ignition. So dito nga pala mga boss, so tinanggal natin yung power relay. So dito yung power relay niya, yung katabi niya, yun yung charging relay. So ito, check natin yung kung may contact pataas. So unahin natin dyan mga boss, dito nga pala sa may pakahanapin nyo yung rito, continuity. So ayun yung continuity niya mga boss. So kailangan tumunog yan sa dulot-dulo. Bali ganito yan mga boss, dapat tutunog siya. Mga boss. Tapos may reading siya mga boss. Sakali may reading din sa may panel at sa may natin, digital mortal tester. Tapos dito nga pala sa taas, dapat tutunog to. Pag tumunog yung mga boss, ibig sabihin walang putol simula dun sa may natin, fuse box, papunta rito sa may ignition. So wala siyang putol. So may reading siya dapat mga boss. May reading. Yan, may nag-reading siya. Ibig sabihin sa kanya, buo yung contact. Simula dito sa may ignition, pababa, apuntam sa harness. So, ang kulay nga pala niya mga boss, bali, ang kulay niyan ay white na may tracer na black. So, dito naman tayo mga boss sa gitna. Bali, ito yung sa may ignition na papuntang battery, so red. Bali, nakapwesto nga pala ito mga boss sa may power relay. Yung sa gitna ng paa na ito mga boss, bali yan yun.
Yan yung power relay niya. So yun yung papuntang battery. So ang kulay niyang wiring niya mga boss sa taas, bali ang kulay niyan ay red na may tracer na brown. So hindi malit lang yung tracer na brown na makikita dito sa may wire sa taas mga boss eh. So ayan mga boss may reading. So ganun lang mag-check, ibig sabihin buo yung papunta sa harness natin mga boss. Bale, ang kulay niyan, red na may tracer na brown. So, dapat tutunog yan mga boss. So, ibig sabihin walang putol. So, nagkakaproblema lang talaga dito mga boss, itong yung botong yung power relay niya, dito lang talaga siya nagkakaproblema sa charging relay. So, dalawa na yung papalitan natin kasi under warranty naman to mga boss. Ganun lang yung gagawin natin. So, pag sira talaga to, dito muna siya dadaan yung charging relay niya. Tapos check niyo yung harness. Pag walang putol sa harness, tapos kung buo naman yung relay niyo, so automatic yung ECU yung papalitan niyo. So iba na yung ECU niya mga boss. Bali manipis na to. Di katulad ng mga version 1, version 2. So makapal pa yung ECU niya. So bas lalong pinadanda yung ECU ng version 3. So, di ko lang alam ang presyo nito pero malamang mas mahal yung ECU na to mga boss. So, stay tuned lang, magpapalit tayo ng bagong charging relay at saka power relay. Yun lang yung papalitan natin sa kanya mga boss. Tapos, check natin kung magiging okay na yung charging nito mga boss. So, mahirap nga pala tanggalin yung charging relay nito mga boss. Bale, tsagaan lang talaga. So, huwag nyong hayaan na mababasag yung charging relay kasi makuna talaga siya tanggalin. Yung power relay madali pa yung sungkitin pero ito mahirap to pag punting mo lang dito, hikwat mo lang butas na. So, dadaan-daanin niyo lang talaga. So, ito ibabalitan natin yung bagong charging relay mga boss. Bale, pinalitan ko na rin yung power relay, yung kulay green na yan mga boss. Tapos itong black. So, dalawa na yan. So, iti-testing na rin natin itong mga boss. Kung hindi na siya mamamatay pag sinide stand. Hindi naman siguro kagaling ng customer yan. Hindi ka. Ay paglalo ba? Wala. So ito na pala mga boss, nabalik na natin lahat ng mga bearings. So iti-testing na lang natin yung motor. Testing na rin natin yung charging nito kung accurate na siya. So makikita natin dito mga boss yung pagkakaiba ng charging ng kanina. So nagpo 14.8 yun. So ito, stable na to mga boss, bali 14.2 na siya mga boss. So, stable na yung charging niya. 14.1, 14.2. So, ayun lang yung dapat ang charging niya mga boss. So, hanggang dito na ang video natin mga boss. Kung yun sana kalimutan mag-subscribe, share, and like sa ating munting video mga boss. Sana may natulong ako sa inyo mga boss. Thank you, ride safe, ingat.